Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa pindi umano sa mundo ng social media. Tila bistado na nga ang mga kabulukan ng mga Robles na ito, si Kuting ng Norte at ni Lisa Smugs. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talaga sila ang walang awa at talagang ginagamit lahat ang kanilang mga connection, pati pagpaslang at kahit anong mga pulburon, kahit anong mga mergin pa ito, ay talagang gagamitin nila ito. Dito nga natin makikita mga kaibigan na hindi lang sila gumagamit, ngunit supplier pa di umano sila ng mga pulburon na nasisira ang buhay ng mga kabataan. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang ibang-iba nga ang pamumuno ngayon ng administrasyon na ito dahil wala silang pake sa buhay ng mga kabataan, lalong-lalo na ang kanilang mga pangako na napako na. Dito natin makikita na mas masahol pa nga sila sa mga Aquino dahil sobra-sobra na ang kanilang panloloko sa taong bayan at talagang gusto pa nilang bulagin sa katotohanan ang mga taong bayan dahil ginagamit na ang bias mainstream media dahil lahat ng hindi napapakinig ng katotohanan, lalong-lalo na ang walang mga internet at mga data sa liblib na lugar, ay nabibilog pa rin ni Kuting ng Norte at ni Lisa Smugs na ito at sila ang ginagamit para sila ay mapuri at manalo muli. Ngunit ngayon nga ay talagang binantaan na ito ng mga lawyer, mga general at mga army na pag hindi pa bumaba sa pwesto si Kuting ng Norte na ito ay gagamit na rin sila ng dahas dahil hindi na tama ang kanyang ginagawa. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ngayon mga kaibigan, chineck ko yung reaction ng mga mainstream, okay? Mainstream media dito sa nakaraang hearing kahapon dyan sa Pilipinas kung saan bokelya natin si Mel Robles Langka, okay? AKA Langka kasi parang nabagsakan ng langka yung kanyang muka, di ba? Kung ano isinama ng muka, ganun din ang isinama ng pag-uugali. Actually, hindi lang masama. Hegemonyo talaga. Okay? Kung natatandaan ninyo, mga kapalangga, hindi inupo pa lang yan si Robles sa Philippine Charity Sweepstakes. May vlog na ako dyan. Nasa Pilipinas pa lang ako, kinwestiyon ko na si Kuting ng Norte dyan kung bakit siya nag-appoint ng mga may record ng graft and corruption, ng pagnanakaw. Okay? So, naulat ko na sa inyo. Actually, meron binalikan ko yung mga vlog ko in the past. May vlog tayo tungkol dyan ng September 26 of 2023. May vlog din tayo na ang title ay Liza at Mel ng PCSO may itatakas. Tingnan natin kung mai-share natin ha. So, kumbaga, ito mga palangga. Ayan. Ayan yung vlog natin in the past. Kasi di ba, ang problema kasi binura nila yung ating, hindi binura, dinilit, tinanggal ng Presidential Communications naman yung ating Maharlika Channel at Boljak TV. Nandoon yung mga ebidensya ng vlog ko. So, ayan yung vlog natin na talagang noon pa lang, bago pa lang, hindi pa umuupo si Kuting ng Norte, ay binobolja ko na talaga. Ako yung isa, kumbaga sa unang binoboljak yung buwakan ng Inang Robles na yan. Tignan natin. Ano ba sinabi ko dito? Kay Mel, sa PCS na to, ipaliwanag nyo ito kung paano nyo ginastos o saan napunta itong 340 million. Bakit umabot ng ganon ang kanyang gastos? Kaya sabi ko, kasama ito sa inyong mga trolls. Pinagagastos nyo ba ito? Para pagtakpan yung kaletsya ninyo? Kasi imagine mo, more than 1,689%, almost 2,000%. Well, let's take sa facts. 1,689, di ba? Yung ginastos nitong PCSO na to. Oh, di ba?
Tapos magkano lang kinita? 938 million, wala pa nga 1 billion sa taong ito. Tapos last year, mas malaki kinita. Tapos katas pa ng Duterte, ano yun eh, Duterte administration. Kasi di ba, nag-transition tayo. Di ba? Luging-lugi yung gobyerno. Saan napunta yung pera? Okay, diyan lang muna. Kung gusto niyo na lang, hanapin niyo na lang 'yan, okay, yung vlog na 'yan. Pinapakita ko lang sa inyo kung gaano ako ka-aggressive and consistent dito sa ating vlog. Yung pinag-uusapan ko diyan, nabanggit ko na din kagabi, yun yung gastos nila nung 2022, actually 2022 na 340 million sa advertising. Then ang profit ng PCSO is only 900 million. Wala pa 1 billion. Okay, that was 2022. So, patuloy kong binubudyak yung mga buwaka ng inang yan kasi nga, kahapon, dyan sa hearing, ay nadinig ninyo na 1.7 billion ang tinamaan just within a month. So imagine mo, 1.7 billion pesos just for the month of December of 2023 yung ipinamigay doon sa mga loan bettors. Okay? Doon sa, ayon nga kay Tulfo, kay Senator Tulfo, ay may nakarating sa kanya na katropa o kamag-anak o connected dito kay Mel Robles. You know what? Ano ba sabi ko dito? Ayan si Kuting, Marcos Jr. laos na. O mamaya na yung laos na. May ububukela din tayo sa inyo. So ngayon, mga palangga, ito yung panawagan ko. Kung kayo'y nakakasunod sa channel natin from Maharlika, Boljak TV, Boljakera, yung mga yung ginastusan ng gobyerno. Ako talaga sabi ko, inaakusahan ko yung presidential communications na tinake down yung 2 page natin kasi ayaw nilang marinig yung katotohanan. Tinake down nila at ginamit nila ang pera ng bayan. So, in-expose ko na yun sa inyo dahil may hawak din ako ebidensya na nag-aaway-away ang presidential communications. Sila Patricia Martin, sila Emerald Ridaw Bukangkang, kasi sinisingil sila ng grupo ni Kalbong Raki, di ba? Dahil yun ang pangako nila, bibigyan sila ng pera. Babayaran sila or bribe money. Again, nakaw sa bayan. So, pinatake down yung page. Kailangan i-incorporate natin yung mga pinag-uusapan natin dito para, maintindihan ninyo ang nangyayari talaga. So, pinatake down ng page na 2 para nga hindi na inyo marinig. Pero kahit naman i-take down nila ako ng i-take down, patuloy pa rin ako kasi I am consistent. Okay? Even before pa dumating ang mga puting ahas natin sa buhay ko, sa buhay ninyo, sabi ko nga, sa Pilipinas pa lang, nung binubolja ko na si Robles, pinagtanggol siya ni Taning dyan, di ba? Ni Arjen Nieto na isa pang kawatan na scammer, nakasabwat nila. Dahil manager yan ni Arjen Nieto, okay, ni Taning Pinoy, okay, si Mel Robles. Noon pa lang, during the election, kinuwento ko na rin sa inyo na nakikipag-sabwat na, binabayar o naniningil sila ng talent fee ang tao, bayad sa mga nila, kasinungalingan sa mga politiko. Okay? During the campaign. So, ever since, hindi talaga sila para sa Pilipino. Para sila makakulimbat kahit saan. Kaya nga nung nasa Pilipinas pa lang ako, July yun after the inauguration, binubugahan ko na ng apoy itong mga hinayupak na to. Kaya ipinagtatanggol nga Taning dyan, kung nakafollow kayo sa kanya before at in-unfollow nyo na siya, pinagtatanggol niya yan. Na mabuti yung manager niyang si Mel Robles. So ngayon mga palangga, walang kabutihan yung mga buwakan ng inang yan dahil sinabi ko na sa inyong hayop na yan. Nakasabwat ni Lisa yan. Sinabi ko na rin sa inyo na si Lisa kapag mag-a-appoint siya, ang tanong niya kaagad, do you think he or she can deliver? Kung natatandaan ninyo. At kung liliwanagin ninyo ang inyong mga kaisipan, mga palangga, paano ma-afford, okay, ni Taning Pinoy, okay, nakasabwat ni Mel Robles
ang pag-aaral sa London, ang paglabas-pasok sa bansa na isang dating uhugin, okay, uhuging, vlogger na puro kasinungalingan, okay, na nanghingi sa inyo ng pera, na nagmamakaawa sa inyo na, walang panglamon, walang pang kung ano-ano, ini-scam kayo, tapos biglang pag-upo ni Kuting, biglang dumami ang pera at ang pinagmamalaki niya do'n nga sa interview namin ni Sas ay talagang, ano daw siya, mayamang-mayaman na siya. Pinagyayabang niya sa Cebu. At nakikita niyo naman yung show off nila. So, lingid sa inyong kaalaman, may mga kausap ako na mga actually kakilala nitong Robles na 'to na sinisend nila sa akin yung mga activities ng kaniyang asawa at ni Robles. Ito yung pinakita ko sa inyo, 'di ba? Ito recently lang. Ito, yung pangalan ng asawa ni Sherwill na pinagmamalaki yung mga tingnan niyo magsimula sa paa, Chanel, Prada, saan ka saan sila kumuha ng pera? Ayan yung asawa ni Robles, pinakita ko na yan, ayan. Magmula sa paa ay ninakaw yan sa pera ng bayan, ayan. Prada, Chanel, ayan yung ano, yung mga sinesend to sa akin ng mga mismong ka-close nila. Iba dito kamag-anak pa nila. Ito pa, ito yung sa Beverly Hills na sinasabi ko sa'yo na nagso-stroll sa Rodeo Drive o paiba-iba ng outfit. YSL. Hindi ko alam ano bang brand ng sapatos ng yan. For sure, branded. Hindi ako magaling sa designer. But anyway, ito yung pagpapakita na sabi ko nga, bawat butil ng nilalamon nila ay ninanakaw nila sa pera ng bayan, sa pera ng mga mananaya sa loto. Ito pa, may papakita lang ako sa inyo. Ito actually, July 24 pa to, conversation ko to sa kakilala nila. Okay, sinend sa akin, SONA ito July 2023, last year. Ito, ang sabi ko dyan, okay, ayan, sinend sa akin. Ayan, ng mga pictures, ayan Monday, July 24. Ayan, sinesend sa akin. So, ang sagot ko nga dyan, sabi ko, bawat sinulid, yung suot ay galing sa pera ng bayan. So, may mga nagmo-monitor sa kanila, mga palangga, na even people na kakilala nila, na nakakaalam ng buhay nila, na wala namang pera noon, dugyutin noon, yumaman na ngayon dahil sa pera ng bayan. Walang problema kung dati kang uhugin. Okay, nung bata tayo, naging uhugin din. Well, for the heck. Lagi na ako napupunta sa sipon. Nung bata tayo, kung mahirap man tayo, tas yumaman tayo sa malinis na pamamaraan, walang problema yun. Yun ay kahanghanga. Pero ito, even yung kapitbahay nila dati sa Frisco, ni Mel Robles, sinasabi sa akin na naglilimahi din yung mga yan. Tapos, di ba, nadikit sa isang religious group, doon natutong magkaroon ng mga connect-connect sa, mag-connect-connect sa mga pagnanakaw. So hanggang ngayon, na-connect na siya kay Lisa. Actually, ito pa mga sinensend sa akin. Yan yung mga ngiting kawatan. Yan ang mga ngiting kawatan. Asawa niya yan. Ayan, ngiting kawatan yan. Okay? I think that was, okay? Ito pa. Ito yung bahay nila. I think this is the bahay. Ayan, 'di ba sinabi ko rin sa inyo na 2022 ay nagpatayo na ng multi-milyong bahay si Robles. Tingnan natin, tawag na to, may bata. Okay? So ngayon, ito si Taning. Yun yata nanalo. May nag-send lang sa akin. Ayan. Yan ang mga tunay na nanalo. Saan pa yung mga sinasabi? Pakita lang natin. Nakakatawa lang kasi mga meme. Ayan, silang tunay na nanalo. Ayan. Yan ang mga nanalo talaga sa loto, mga palangga. Ito pa. Ito, mas malupit to. Nasaan na yan? Okay. Saan si Lisa? May nag-send sa akin si Lisa Smugs. Nawala lang Tingnan natin. Ito, I think ito. Lisa Smugs. Nandito ba? So, dami na nagsisend sa akin ng mga picture. Anyway. Ayan, hindi ko makita si Lisa Smugs. I think na-send ko pala yun sa, na-post natin sa Maharlika Network. By the way mag-follow kayo sa aking Maharlika Network. Okay, data si Smugs. Ito si Smugs. Okay, ito si Smugs. Ayan, si Smugs. Ayan, yan mga tunay na nanalo, mga hitad. Anyway, actually, nakakatawa to nakakaano to, nakakagalit.
Sa mga hindi pa naka-follow sa Maharlika Network, go na po kayo, 9.7 na tayo, 300 na lang, 10K na tayo. So, ayan. Ngayon, mga palangga. So, anong ginagawa ngayon ni Kuting? Well, bago tayo pumunta kay Kuting, 2022 pa lang, nung nagkaroon ng 433 katao, ako ang, maybe kayo o ako, ang isa sa mga nagsabi na pang Guinness Book of Record, okay, world record, itong ginawa ng PCSO sa pagpapanalo ng 433 winners. Sabi ko nga, kung inimbestigahan yan noon pa, dapat hindi na, okay, hindi na dumating dito sa point na to na ang dami pang nagpanalo sila ng sunod-sunod na ayon nga doon sa hearing na sinasabi ni Tulfo, mga kamag-anak o connected sa kanila. I-share lang natin to uli sa inyo para lang i-stop natin to. Stop sharing. Okay, so ito si Amy Marcos. My statement, I think this was today. Okay? Amy Marcos. All right. Ito. Ayan. Is the one? No. Okay, Marcos. Post. Wag to. Okay, mga palangga. Ayan, ito yata yan. Ayan, I know not the one. This one. Ito, Amy. Okay. So yan, galing sa politiko. Okay, politiko. Ano sinasabi ng politiko dyan, palangga? Senator Amy Marcos thinks the Philippines could set a world record for having the most number of lottery winners, with 43 reportedly hitting the jackpot in 6 months. Anong date to? Tignan natin. So dated, the article of Politico ay January 19, 2024. Kailangan ng malaman ng Guinness ito. I'm shocked. There's a lot of winner almost every day. Nagtaka lang ako bakit ngayon lang na-shock si Senator Amy. 2022 pa nangyari itong 433 na nanalo for 6 months nga ni Kuting. Anong sabi niya dyan? Okay. Kailangan malaman ng Guinness ito. Sobrang galing Tayo na yata ang may pinakamaraming nanalo sa loob ng 1 taon. Di malaman kung matatawa ka, maiinis ka o matatakot ka. First 6 months, 433 na ang nanalo sa isang lotto draw na multiple of 9 pa ang lumabas. Ngayon halos araw-araw. Alright? PCO General Mike told senators during a hearing, alam nyo na yan. Okay, hanggang doon na lang. Bakit ko to pinapakita sa inyo, mga pananda? Okay? Pinapakita ko to sa inyo na yung ating mga senador, katulad ni Senator Jaime Marcos, ngayon lang umaalma, di ba? Ako umaalma na ako. The moment pa lang actually na inupo pa si Mel Robles, ay umaalma na ako. At saka 2022, umaalma na tayong lahat na nandito sa channel ko na dapat imbestigahan yung 433 lotto winners. So, kailangan pa dumating dito na talagang uubusin na nila ang pera ng mga mananaya, pera ng bayan na supposedly mapupunta sa mga health services, livelihood programs, educational programs para sa mga bata, para sa ating, sa ating mga mamamayan. Ngayon lang. Kaya ako unang-una ng kuda dito Kailangan pa bang ubusin nila mga buwaka ng ina nila? At dapat, sabi ko nga kagabi, since hindi man lang nag-deny si Robles nang sinabi ni Tulfo na katropa niya ang mga nanalo, kaya nga nag-initiate siya ng executive session na hindi natin alam kung ano na ang latest sa executive session. Hinanap ko, pinuntahan ko yung Tulfo page, pinuntahan ko yung mga balita. Wala man lang isa na nag-a-update kung ano na ang nangyari sa executive session. Kahapon pa yun, nakatulog na ako ng bonggang-bongga, nag-beauty rest na ako, nakapagtrabaho na ako. Ngayon, ito kumukuda na naman ako. Wala pa ring update. So, mga palangga, ang pwede mangyari dyan, dun sa executive session, pwede talaga kausapin ni Lisa Ahas Araneta Smugs si Tulfo at yung mga senador na yon. So bagay lahat halos ng mga senador na doon wala na kasi mga credibility Yun ang problema sa atin. But nakita naman natin si Tulfo just for that particular hearing na ando doon yung pagiging aggressive niya para ma-expose nga. Actually, strong strong statement yung sinabi ni Tulfo na gusto niyang yung binrot out niya, nakatropa ni Robles,
ang nanalo doon sa latest ni 698 million na namuhunan ng 30 million pesos para maipanalo nila. Yeah. So, wala siyang reaksyon doon. You know what? Ilang beses ko ba sabihin dito, okay, hindi tayo pinapakinggan kasi what? Kasi minamaliit tayong mga mamamayan. Okay? Na ang sinabi ko, ano pang ginagawa mo, Kuting ng Norte? Bakit hindi mo sibakin? Bakit hindi? Wala nang preventive suspension. Kung ayaw ni Kuting, kasi pwede itong magamit later on, okay, sa kanya, pag sa kay Kuting, sa impeachment. But I don't know, medyo mahaba yung process ng impeachment. I don't think na you Filipinos, tayo lahat, ay gusto ng ganyang mahabang proseso. Mas gusto natin madalian. So, hindi ayaw niyang sibakin si Robles. Kasi nga, pet yan ni Lisa. Paulit-ulit namin yan. Kahit sa interview namin nila SAS, sinabi na mismo ni SAS na black ops yan, yan ang nag-handle ng mga black operation. Si Robles, sila ni RJ Nieto o aka Taning o may taning ang buhay daw. Taning Pinoy. Naalala niyo yun? Kaya siya tinatawag na may taning kasi nagdrama siya noon, 2017, nanghingi siya ng pera sa inyo, sa mga followers niya, na may taning na yung buhay niya, mamamatay na siya. Kaya kayo naman noon, nagpauto, nagbigay kayo ng pera, di ba? Kaya taning ang tawag ko dyan, taning. Taning, tsaka taning, kukunin na ni taning. Okay? So ngayon, balik tayo dito sa issue kay Tulfo. Okay. So 30 million pesos ang ininvest ng kanyang kaibigan ba, kamag-anak ba? So, obviously, paulit-ulit, no, even before this hearing, ako talagang, ang bunganga ko hindi tumitigil na dapat imbestigahan yung PCSO na yan. Dahil alam namin na nakakakilala kay Lisa. Alam namin nila SAS na demonyo yung mga yan. Even yung si presidential, Mel Robles ay kasabwat din nila Michael Ma, di ba? Napag-usapan namin, magkakapit-bahay sila. At yan si Taning, si RJ Nieto, kaya dapat yan, ikaladga rin din yan sa Congress at sa Senate. Pati si Lisa kaladga rin, pati na rin si Marcos Jr. Although may immunity yung buwaka ng inang yan. Pero pwedeng kaladga rin yan dahil yaan matitrace. Kung kayo, ikaw, Senator Amy, ikaw, Tulfo, kung you're really for the people, kaya niyong kaladga rin lahat ng mga yan. Dahil sinasabi mo nga, di ba, sabi mo nga, Tulfo, mag-hire ka ng private detective, tapos makikipag-ugnayan ka sa NBI, DICT. Well, pwede talagang gawin. Kaso DICT, sino ba ang namumuno dyan? Kasabot din ni Lisa yan. Si Ivan Uy, nakasabwat niya nung yan ang kumausap sa Smartmatic based dun sa signed affidavit ni Attorney Glenn Chong na para i-secure ang win, okay, ni Kuting ng Norte. So, Tulfo, maganda na bin-road out mo, pero DICT, kasabot ni Lisa yan. Sa CIDG, may mga matitino dyan. Anong sinasabi niya? Lahat, kung saan man. Hindi yun na dapat patagalan. The ombudsman should act now. Pero ang nakakaloka, hindi ko pa na-check kung sino ang tao ni Lisa dyan. Kasabwat din. So talagang luging-lugi. Talagang bubudulin. Talagang pahirapan talaga ang Pilipino. Pero ngayon, mga kaibigan, 1.7 billion tinamaan within a month. Tapos si Marcos Jr., si Kuting, bangag na bangag. Walang aksyon. Tinis-check ko yung presidential communications. Wala man lang statement. Anything na nasasangkot ang itinalaga niyang general manager dito sa pangdorobo ng bayan. Inamin na mismo na inedit nila yung picture. Okay? Not only, actually, sabi niya pinalitan lang daw yung damit, pero pinakita ko nga sa inyo, kinuha nila sa kamiseta. Pinalitan nila, actually, wala talagang, there's no such thing as warm body na, na tumanggap ng checking yan. Kasi itinungtong lang dyan. So yan pang bababoy, pang dorobo sa Pilipino. At yan, plunder, bribery, lahat na ng kaso sa kanya, graft, lahat yan dapat aksyonan na ng ombudsman. Aksyonan na ng lahat ng pwedeng umaksyon dyan. At ang pinakamalupit na aksyon, dapat si Kuting ng Norte, si Marcos Jr., ay ligwakin niya na yung hinayupak na yan. Pero, bakit hindi niya maligwak-ligwak? Kasi kasabwat nga ng asawa niya yan eh. Kasabwat pet nga yan eh. Di ba? Ayan no, tayo mga ngiting kawatan. Kasabwat niyang buwaka ng inang yan. Kasi kasama ko yan sila nung umuwi ako sa Pilipinas. Talagang magkarugtong ang mga bituka.
mga palangga. Magkarugtong ang mga bituka ng mga yan. So, maliban sa incompetent na, ang presidente ninyo, incompetent, walang integridad, hindi na sa walang integridad, mga darobo, mga digimonyo, mga kawatan, uubusin talaga nila ang dugo ng Pilipino. Uubusin nila ang pera ng OFW o pera ng mga mamamayang Pilipino. Hanggat hindi nawawala itong pamilyang itong budol na ito, walang aasensong mamamayang Pilipino. Unless na lang kung ikaw ay nakadikit kay Lisa para mag-deliver ng bag money galing sa mga sindikato, 'di ba? Oh, asaan ang mga ulat? Wala, 'di ba? Wala man lang nag-push. Kasi doon sa executive session dapat hindi lang yung 698 loan better na sinasabi ni Tulfo. Dapat sabi ko nga magsimula sa 2022, titignan yung mga ticket. Saan? Sino itong mga taong ito? Bakit sa Bulacan lang? Bakit laging nasa Bulacan yung mga nananalo? Actually, hinahanap ko yung conversation namin in the past. Ah, ito conversation ko 'to, kakilala ni ano 'to, ni Robles, okay? July 13 of 2023, okay? Pakita ko sa inyo yung conversation namin. 'Yan, oh. 'Yan ang conversation namin, may nanalo, 'yan ang message sa akin. "Grabe, malapit lang sa Santa Cruz ha, baka yung mga tao ni Sir Mel." Oh, mismo tao niya 'to, ang nag-message sa akin. Tao ni Robles ito. Baka sabi niya, "Grabe, malapit sa Santa Cruz, baka yung mga tao ni Sir Mel nanalo, ha, ha, ha. Kaloka, baka mag-anak ni wifey." Ayan, oh, nakita ninyo? Noon pa lang. Ayan yung message. Oh, 'di ba? So, eto yung mga tao mang puting ahas ko na nagmamatiyag sa mga galaw nila. Kaya nga nalalaman ko yung mga shopping galore nila, pagbibili nila ng bahay, kasi pino-post, okey, ng asawa ni Robles, yun ko pangalawa ba yan, pangatlo o whatever. So, yung sino-show off nila, binabrag nila yung mga pag-aari na ninanakaw nila sa kaban ng bayan. 'Di ba? So inaano nila mga palangga, binabalandra ang kapal na mukha. 'Di ba magbe-birthday pa nga ngayon sa Goldenberg Mansion sa January 20 si Mel Robles. Kung matino ang ating well, wala ngang matino, putang ina, Kaya nga ano gagawin natin, sabi ko nga sa inyo buhatin niyo na, tagal niyo. 'Di ba madali lang i-search, i-ano yan, iimbestigahan saan binili ang ticket. Kasi kung ang ticket na sinasabing loan better na yan, manufacture mismo sa system ng PCSO sa kanilang head office, 'di ba? Definitely walang unless na lang puwedeng mangyari na yung lotto outlet na pinagbilhan ay puwedeng kasabwatin. Alam niyo naman sa Pilipinas, puwede rin kasabwatin. Pero kung iimbestigahan talaga 'to ng bonggang-bongga, masususog ito mga palangga. Masususog ito. Kasi malalaman lahat, petsa, araw na may CCTV naman 'yan kung talagang gustong solbin ang problema ng talamak na pagnanakaw ni Robles, ni Lisa Marcos, ni Butod at ang kasabwat nilang, vavoy na si, Taning Pinoy. Okay. So 'di ba narinig niyo do'n sa hearing na even yung mga lotto agents and, tellers ay nagbigay ng kanilang sama ng loob dahil pinagsasara nga yung kanilang mga hindi nila kumbaga hindi sila binigyan ng, what do you call it, ng, permit para mag-operate dahil wala daw machine, ganyan-ganyan. So 2,000 lotto, outlets or dealer ba ang yeah, outlet. So ang, tinanggalan nila ng karapatan para maghanap buhay. At siyempre may mga tauhan yung mga yon, 'di ba? 2,000 plus sige let's say 2 or 3 ang ano, ang, tauhan ng mga yon. So that's 6,000 katao, 'di ba? So tinerminate nila yung mga contract nitong mga retailers o, lotto outlets na ito ni Mel Robles na gano'n-gano'n na lang. Itong hayop na ito, kung patatagalin pa ni Kuting diyan, isa lang ang ibig sabihin niyan mga palangga, well, kahit tanggalin niya o hindi, magkasabwat sila sa pagnanakaw. Alright? Ano ba ang asahan kay Tulfo? Kaya nga mga palangga, tignan natin.
Tignan natin, let's give him the benefit of the doubt. 'Di ba? Baka mamaya hindi natin alam kaya niya binoboljak, baka merong hindi napagbigyan or something something. You'll never know, you can only speculate. But yes, tignan natin yung executive session na 'yan kung ano, saan patutungo 'yan. Kasi tahimik eh. Tahimik sila na naman. So, tatanggapin niyo na lang ba yung defense ni Robles na kaya nila inedit ang picture, pinalitan lang daw yung damit, which is not. Hindi damit ang pinalitan. There's no such warm body na tumanggap ng cheque. Wala. Sino yun? Di ba? Tignan natin kung ilalabas ng Tulfo, ilalabas ng Senate, itong executive session na ito. Kung ano ang magiging kalabasan nun. Kasi kung makakalimutan na naman, walang media na mag-uulat, didedmahin na naman, ay baka nang ina. 'Di ba? Kung pwede ko lang ilipat na lang ang Pilipinas at ilulubog silang lahat, dadalhin ko na kayo kung saan ko gusto kayong ilipat. Enriso Lustre, thank you Palangga. Kayo din ay hero. Lahat tayo na nagipaglaban ay hero. Palabas ng executive session, parang issue sa Pulburon video mamatay. Speaking of Pulburon video, oo nga eh. Hindi mamamatay ang Pulburon video, mga Palangga. I'm telling you, hindi mamamatay yan. Ito may bago. For sure, nakita nyo na to. Itong si Duterte, may bago na namang kahitaran. Ayan, nakita niya ba yan? In-award, Pulburon. Ay, dilaw kasi eh. Ayan. In-award. Bakit ba nabubuta? Ayan. Ayan, Pulburon video. Ayan. Pulburon video yan. Inabot ni Duterte kay Pulong Duterte. Ni Pulong kay Duterte sa regalo. Ano ibig sabihin niya? May mga ibig sabihin niya mga galawan na yan. Di ba? Ito si Pangulong Duterte, baka soon ilabas na ang Pulburon. You know what? Kasi nga, na-alarma na si Kuting. At saka si Lisa, natataranta na sila. Di ba? Sinabi ko sa inyo, ayon sa ating puting as, nag-request na ng mga pang-bratatatatap. Okay? Pang mga tangki di gera. Okay? Sir Lisa sa Malacanang. Nag-aabang na. Kasi paranoia, akala may magpapabagsak sa kanila. Dito nga natin mapapatunayan mga kaibigan ng karumal-dumal nga na ginagawa ni Robles, ni Kuting ng Norte at ni Lisa Smugs. Kaya naman ngayon ay dapat natin silang patulan at talagang ibunyag ang kanilang mga karumal-dumal na ginagawa. Kaya naman ipakita natin ang ating suporta sa nagsisiwalat ng katotohanan para hindi na nila ulitin ang kanilang ginagawa. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, ano ang inyong mga opinyon? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.